Dito po tayo sa ating Bible. Sa libro ni Ecclesiastes. Chapter 3, verse 11. Ecclesiastes 3:11. Young people, baka di ko yung kukwando sa pangalawang suit ng men. Lahat po tayo for the respect, the reading the word of God. Yung mga bisitas po namin na walang Bible, pakishare sa kanila. Yung para basahin po nila ang ating binabasa. Pakibigay sa kanila at basahin po nila yung ating Bible. Ecclesiastes, matatagpuan po sa bago ang Songs of Solomon. After yung Proverbs. After Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah. Okay, chapter 3, verse 11. Sabay-sabay natin pong basahin sa verse 11 sa Ecclesiastes chapter 3. Go! He hath made everything beautiful in His time. Also He hath set the word in your heart, so that no one can find out the word that God made it from the beginning to the end. Tayo po manalayo, God Almighty, salamat Panginoon sa iyong mga salita na aming nabasa. Salamat po sa special number at ang buwan. Salamat po sa mga bisitas po namin, Ama, na naparito po sila para makapakinggan po ang simple way of salvation na si Kristo lamang paraan makarating sa langit. Dalayan ko rin o Diyos na kumilos ka sa iyong lingkod. Ako'y walang kakayanan magsalita kundi sa magitan lamang yung biyaya. Bless mo ang lahat dito ngayon. Ganun din po ang mga kapatiran sa Norway, Singapore at Hong Kong. Mga mananampalataya na nakikinig po sa iyong mga salita sa magitan po ng YouTube. At ganun din po Diyos, dalangin ko na lahat ng mga soul winners na nagkaroon ng 66 souls won, profess, save souls, kahapon i-bless mo sila. At ganun din po sa bawat mga young people o Diyos, nabigyan mo sila pagkakataon, pagkakaisa spiritually upang hanapin o Diyos ang mga unsaved para dalhin po sa liwanag, makilala nila ang paraan lamang papuntang langit ay si Kristo. Ganun din po sa mga adult, women, at mga men, may involved sila sa gawain. At ganun din po Diyos sa mga kapatiran sa Barangay Salvacion, Getsemani Christian Baptist Mission, bless mo o bigyan mo sila o pagkakataon mga membro doon na maunawa ng kahalagaan ng pagtatag ng pananampalataya upang sila ay magpatuloy maglingkod o Diyos, ikaw laging magkita sa lahat ng panahon. Patawad o Diyos sa aming mga nagawang kasalanan. In Jesus Christ I pray. Amen. Lahat po magsiyo po. Sa libro ni Ecclesiastes, magandang umaga po sa ating lahat. Hello, dito ang tingin. Baka tiyak po kami dyan. Ito, may meron pa isa. Mga young people, baka dyan. Okay, young people, at si brother. Ito ka brad, baka dito sa katabi mo yung isa sa mga taga-Ligilyan. Dito brad, wala mo kita. Yan, ito si brother Eric, bagong graduate. Yan. Yung mga men. At yung malikod, yung mga lolo naman dyan, ayaw sila. Ano, may balbas, lolo na yan. Okay, dito po tayo sa ating salita. Dito po sa libro ni Ecclesiastes. Okay? Ang ibig sabihin ng Ecclesiastes po ay mga preachers. Ang Ecclesiastes is the prime portrait of man's desperate search for soul satisfaction under the sun, instead of looking God above. Okay? Kaya itong libro ni Ecclesiastes po napakahalaga sa bawat mananampalataya. The true biblical solution to the problems that are the roots of man's pursuit for true satisfaction is not within the wisdom of men,
but it is by looking above the sun. Title ng mensahe ko ay Life Without God is Vanity. Okay? Ang buhay na walang Panginoon ay walang kabuuan. Tibiyag ka kada tayo ang minulot, awat sirbina. Ngamin awat kada tayo ni Apo Diyos. Ano tag po nagabi niya ako ng Adam, Apo Diyos ko, anak ako ni Apo Diyos. Nung kilatisin, di daw maamoy sumba na. Ako ay panak din ng Diyos. Ako ay naglilingkod din sa Diyos. Pero pag i-search mo sila, kung totoo, anak ng Diyos, dito mo makita, hindi pala sila anak ng Diyos. Nung mating kami yung sa Biskaya, isang inhinyero, pinakamataas sa Biskaya ng engineer. Ikaw ba anak ng Diyos? Yes, Pastor. Paano masabi ka anak ng Diyos? Kasi ako'y nabautismo. Anak mo Panginoon? Lahat kami, anak ng Diyos naman. Pangalawang tanong, pag tayo namatay, tiyak ba ang langit? Ay, gusto rin mong tarong. Ay, wala na nakatiyak. Isa ka pupunta. Ay, wala. Pero anak naman. Ikaw ba sundalo? Oo. 100%. Hindi. Yung tawag ko. Maaaring MPA. Maaaring outlaw. Di ba gano'n? Gano'n lang kasi kita rin. Ikaw ba anak? Yes. Sigurado ka? Deta, Christian, sigurado ko sa 99, 90. Wala na, dihawan mo na yan. Oh. Maliwanag po ang katuruan ng banal na salita ng Diyos. Nasa Bible naman, maliwanag mo. Kahit hindi mo ipaliwanag, basahin mo na lang, ilukamin mo lang. Nung maliwanag mo lang sa Bible Meron din nagbabawal mo pag magbasa ng Bible. Pagbawal ng Bible. Kaya yung Sunday school kanina, pinag-aralan natin kanina, yung ano ba ang Bible o ano ba ang kahulugan ng Bible? Ilang taon nagawa ang Bible? Sino ang author ng Bible? Sino ang gumawa? Sino ang may simpasimuno sa Bible? Pinag-aralan natin na. True citation. Nasa banal salita ng Diyos. Ilang taon nagawa ang Bible? Mula Malakias at ang bagong tipang Matthew. Ilang taon na magitan? 400 years. Ilang taon nagawa ang Bible? 1,600 years. Patunay. Mula kay Moses hanggang Jack. Hindi pwede mag-istorya ka dito, walang basihan. Right? Mayroon ba sa Bible? Huwag ka magbasa ng Bible. Mayroon ba sa Bible? Wala. Kundi ang utos ng Biblia, ang salita ng Diyos, basahin mo ang Biblia. Sa magitan ng pagtuklas mo, pagbabasa mo ng salita ng Diyos, yun po ang magpapatunay kung sino ako sa inyo. Pagbasahin mo, Jesus Christ is the Savior. Pagbasahin mo ang Bible, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Pagbasahin mo kung sino yung Holy Spirit, siya po yung Genesis. I-reveal din ang Bible, pagbasahin mo ang Biblia. Meron ba sa Bible na huwag mong basahin ang Bible? Wala. Saan nanggaling yun? Another gospel. Pag another gospel, that is anti-gospel o anti-Christ. Si Jesus Christ ba ay tao? Yes. Si Jesus Christ ba ay Diyos? Yes. Paano mo patunayan? Nandito sa Bible. Si Kristo ay tao. Nandito, no? Si Kristo ay Diyos. Posible. Nandito sa First God. Jesus Christ is the Almighty God. Mayroon ko na sa Bible kayo. Sinasabi ko eh. Nandito sa Bible kayo. Hindi mo pwede sabihin na si Kristo ay Diyos kung wala sa Bible yun. Mayroon sa Bible. Nandito. Saan? Yan sinasabi ko siya. Saan kasi ng Bible? Si Jesus Christ is Almighty God. I will serve it today forever. Ano ang patunay? Yung parating na Diyos, makapangyarihan sa lahat, ay si Kristo. I am the Alpha and Omega, the beginning, the end, say it, Lord. Sino yung Lord? Panginoon, Mr. ko. Mismong God the Father nagsalita. Unto the Son, thy throne, O God. Yung trono o anak, yung trono o Diyos, o anak. Sino nagsawa dyan? God the Father. Tatay ba naman ng Diyos? Kaya makinig kayo. Gusto nga ron yan biyag na binulod tayo ang buhay na ating hiniram. Kung walang Panginoon sa iyo, ay walang kabuluhan. Unang puntos. Sa Ecclesiastes chapter 1, verse 13, down to 15. And give my heart to seek and search out by
wisdom concerning all things that are done under heaven. This sore trouble hath God given to the sons of men to exercise their wit. 14. I have seen all the works that are done under the sun, and behold, all is vanity. I have seen all the works that are done under the sun, and behold, all is vanity in vexation in spirit. So verse 15, that which is crooked cannot be made straight, and that which is wanting cannot be numbered. Unang puntos, the avenues under the sun. Avenues. Maawatan mo, the avenue. The avenue. Rose Boulevard, mayroon din Aquino Boulevard, mayroon din Rafael Boulevard, ganyan. Isang daan. Pero iisa ang pupuntahan. Pastor, Baptist kayo, Katoliko ako. Nagnakatikan nawa, nagnakatikan ligay, parehas pumapananta. Ay, Maria. Kada kayo, ada Mariayo, ada Santoyo, ada may tradisyon niyo. Kada kami awa, magkurang mapareha. Mas may tulaw labagan tayo. Parehas dala, hindi jay. The way how you serve, the way how you serve the Lord is different. At api kastada. At di ba yung the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Pagkala, mabuti hindi ganyan. Ganito lang naman. Diwali pa yan. Nasa Bible yun. God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Kung naabot ni Jesus Christ ni Matthew, nung dumawat kayo kini Ama, kung sarili yung tinagan ko, kung sarili yung tinagan ko, habang makarating, panalangin yung kini Ama, nung saan ba yung tinagan ko? So nga, in Jesus Christ, I pray. Tinagan ni Kristo, dalangin ko. Ayan. Kaya, nung naman, dahil ni Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Di naiintindihan. Paliwanag pa, di naiintindihan. Kaya, the avenues under the sun, the hope of correction. People seek to explore things in their past for them to make a better hope. Ang mga tao sa lupa ay hinahanap nila ang tamang wagas o tamang pamamaraan para sila po ay ma-expose. Sa magitan ng nakaraan na experiences sa buhay upang marating po iyong totoong pangarap sa buhay. Yun po, hope of correction. Kasi po, the more you have an experience, maraming mistakes. Sa magitan ng pangulit mo sa mga mistake, you make it yourself the better one. Di ba gano'n? Pero ang sabi ng Bible, tingnan niyo kung maigi. Sa Ecclesiastes chapter 15 verse 15, that which is crooked cannot be made straight. Kung ang tao bago humakbang, kung ang tao ay nakatayo lamang, kung ang tao ay hindi pa nagtrabaho, sinabi ng Biblia, hindi ka straight. Tapos nagplano ka, tama, ay hindi ka nga straight sige nga. Lahat ng plano mga kung ang tao ay mandarugas, nung simula kang bata, tapos magplano, hindi mandarugas. Sige. Yun ang hamon ng Bible sa atin. Tingnan nyo maigi. Kung ang taong mandaragbo, manluluko, simula sa utak sa puso, dahil naitatak sa atin yung kasalanan na mandaragbo dahil ang ating dugo ay madumi sa harapan ng Diyos. Nagkaroon lamang pagkalinis ng ating dugo at tayo matawag anak ng Diyos. Noong tinanggap ko si Kristo bilang tagapagligtas sa Panginoon, si Kristo ang naglinis sa ating mga kasalanan upang ang Ama lumiyon sa atin at kinilalang anak. Ngayon na anak ka ng Panginoon, may mga daan na dapat nating lakaran according to His own ways, hindi pa rin sa umagitan ng ating sariling pamaraan na paglakad. Magkaiba yung word na mayroong tayo at yung mga bagay na tayo Kristiyano ngayon. Dahil ang aking paglakad ngayon, to live, then me is Christ. Diba ba? Si Kristo ang mayroon sa akin, kaya ako'y mamuhay. Si Kristo ang aking sinasamamuhay. Paalangan si Satanas. Tingnan mo. Pag ikaw lasinggero, alangan naman, hanapin mo yung hindi lasinggero. Siyempre yung lasinggero niya, para magkasundo. Magkaroon ka ng barkadang maganda, alangan hanapin mo siya, torne. Lasinggero kapag ganita ka niya, torne.
Siyempre, hanapin mo yung kapak-pak mo ng lasinggiro. Di ba gano'n? Oh. Kung ikaw yung babayero, hanapin mo yung kaparehas mo babayero, hanapin mo yung matuwid na tao. O, gano'n. Yeah. Ha? Yung matuwid na tao, kaaway niya po yung hindi matuwid. Pero ang problema, may mga matuwid. Kaibigan niya yung hindi matuwid. Ha? Example, si Brother Edmond. Wala si Edmond dito ha, Edmond. Kapangalan niyo Edmond natin dito, Edmond lang pangalan. Edmond Vasquez. Diba? Si Vasquez na Edmond. Naligtas. Ha? Ngayon naligtas, anak ng Diyos yan. Yung lasinggero sa kanto, kaibigan niya. Pagtanungin mo yung lasinggero, kailala ba si Edmond Vasquez? Opo, mabait na tao yun. Bakit? Minsan, binibilihan pa ako ng alak kahit hindi siya uminom. Ha? Pag sinabi sa akin yung lasinggero, akala ko si Edmond na yun, santo-santo, hindi pala santo-santo yan. Akala ko kung sino siya. Ibig sabihin, nanindigan si Edmond sa kanyang pananampalataya. Na ayaw niya magkipagkaibigan sa mga ganyang tao na galing. Kaibigan natin ng mga tao, hindi problema kung kaibigan lang problema. Yung mga bisyo, huwag tayo makipagkaibigan sa kanila. Ha? Amen, Edmond, si Brother Edmond. Aktibo yan ha, iba yung basket. Kaya, maliwanag po, ng better hope for the future, yun po ang pangarap ng mga tao sa lupa. Para ma-expose sila yung kanilang experiences. Para may reward ng experience na ginawa. Parang example. Yung tao nga experience na, abot niya ang muna. Nagiging balag ang malila tinaglabas, ang muna nga ituwid, itimasakbayan na, ngamin ang muna yung 14 kang malina. Ang muna tibete para sa kanya. Di mas maganda kaibiganin natin, yung salita ng Diyos, na iso tilang para, tisaksaka tayo. Ang mga isuro, tipagnaan na tama. Kaya iso pa iti ilawan, itipagnaan, may iso na natin amin niyo. The Holy Bible is alone. Na iso lang, di makaisuro. Binasa yung Bible niyo? Hindi. Anong binasa mo? TV. Ano yan? Pakimilya. Ano ba yan? Expert si Kuya, sabi yun. Yung mga expert dito. Ano yung bless? Yung nila? Si DJ. Si Hazel. Ano yung nila? Wala. Si Melody. Alam niyo yung ganyan? Alam niyo, the Bible is the answer. Amen. Bring God into the picture of your life. Iig mo karoon niya ako Diyos na makialam sa buhay mo. May isang avenue, may isang daan, may isang tularan, may isang example, isang halimbawa na tularan na ikaw ay nasa tama. Pero paano masasabi na ikaw ay nasa tama kung ikaw ay pag-ganyan-ganyan? Alin pag ganyan-ganyan? Pag ganyan mo, lasinggiro ka. Pag ganyan ka, babayero ka. Pag umiskret ka, ay umistano ka. Hindi pwede yung gano'n. Pag lumakad ka diretso, tumak sa kasta. Amen. Buhay talaga, Pagkata ka nga, lecture na lang. Pagkata ka lecture dito si Ron, pupunta rin pa Naglawag ba? Tibaran na kasulat. Abogadong tumay, sakbay ang Saudi judge. Nagsauda, anday gilibro. Halaw ka rin at sasauna, awan gilibro. Nag-design dahan ang balik at nag-gilibro. Ito yung kaso, naalay, ito kaso ni Enrile versus the Commission on Election during the martial law regime. It was decided by the Supreme Court. Enrile won the election according to cabinet. Anong basihan mo naman? Libro na. Kaya mahirap yung magsasalita without basis. Sa spiritual life natin, hindi tayo pwede magsalita without the Holy Bible. The ultimate evidence that we should live by faith, by Bible ways. Paano ka mabuhay? Mabuhay ka sa ano? Hindi sa Biblia. Ang Biblia nagtuturo. The Word of God is a lamp unto my feet. Lamp. Hindi lang. Silang
Anya tilang. Isa timang silaw di jay dati sakam. Nagbadbad dahil ti mang isuro sa una ako Diyos. Isa una ako sa isupay ti mang silaw ti dalam. May isupay ti nalipakan ti tao basahin. Anya ti mas basahin nyo nga. Oh! Dapat ibigyan ti basahin tayo. Tarunod kasta. Nung tumakil kayo ti pamati. Among rangkain na yung problema ti biyan. Among masang natin. Ha? Ecclesiastes chapter 1 verse 16 down to 18. Ha? The right of education. Una, the avenues under the sun. Paliwanag ko yung avenues under the sun. Avenues. Dahil yung init. Dahil yung init. Init. Pao ba? Ito. Iso lang ipatingkat isirip ng tao. Ito. Dahil yung init. Pao ba? Under. Pangatong sirip ni Diyos. Di tao, at pilangan. I-apply na niya yung sirip na itagaan. Apa yang mana natin hindi nangatuan na dyan? Nagpangarap ang dumi siya kangatuan. Ha? The right of education, the promise of transformation, our government is more in education. Di gobyerno, ha? May plano, maidukaran na kita tao. Ang magkaroon ng knowledge. Ha? Yung mga tao. Para maamuada, ako na dyan, anya gamit ti drug kaya. Anya ti definition ti drug. Anya gamit ti maitid ti drug. Ano ba may bigay ng drug? Ano ba ang nahulugan ng droga? Bakit ang pamalaan ay pinagbabawal ng droga? Di ba ang maganda man ang plano ng gobyerno? Pero hindi pinakita na saan na yung mga droga. O, tapos siguro yung mga droga, sa harap ng mga tao. Di ba gano'n? Hindi pinakita kung saan na napunta. Baka may butas doon, binarik din doon. Tuloy pa rin. Maaaring gano'n. Maaaring nakatago. Ang pinagtataka ko lang, sa mismong krami, krami mismo, krami. Maraming armas na nawala dyan. Maraming armas, 1,000 na firearms nawala dyan sa kampong krami. O, eto, tingnan nyo ah. Hindi, totoo to. Tutulay. Parang masabi, yung kapatid ko na-assign sa Camp Abu Bakar, sila po ang hawak niya tangke. Tangke ang hawak niya. Noong nakuha nila ang Camp Abu Bakar, kinuha lahat ng armas. Yung nawala sa krami na armas, na serial number, may serial number yan, natagpuan ko doon. Bakit gano'n? Kaya, ipag-pray natin ang ating gobyerno na ang kanilang soul ay maligtas. Hindi po ipag-pray natin na magkaroon ng alsa-masa ang mga taong bayan umasa para tanggalin si Duterte. Pero ipag-pray natin si Duterte, bigyan ng Diyos ang heavenly wisdom. Mag-intervene ng Diyos sa apil ng gobyerno. Ganun po sa mga tao. Yun lang kaya natin gawin bilang mananampalataya. Kasi yung mamundok ka dadagdagan mo ng problema. Ha? The right of education. Dahil po sa edukasyon, karunungan ng edukasyon, yun lang po ang paraan para ang mga tao ay lumayo sa droga. Dahil alam nila ang epekto ng droga. Edukasyon na. Ang edukasyon tungkol po sa sex problem. Sex problem o sex. Alam niyo naman sex problem. Ha? Yung problema ng ganyan, kailangan magkaroon sa kanilang education o pagka-educate sa kanilang kaisipan tungkol sa bagay na ito. Yun ba ang paraan? O, tingnan nyo. Ha? Damay of education. Di kinapigsa ti adal. Di kinalayin panangadal iti mabungbanag na pinagbabawal ng Diyos. Makinig po ito. Ha? Yun ba ang paraan sa magitan ng edukasyon? Tingnan mo na, noong panahon po ng mga ninuno natin, ninuno, ako matyado kayo natang tao ini. Tidalan hindi kami nasa dalan ni Alino. Awan nino, at anong lugar ito, tilang Manila. Tidalan hindi, dalan ni Alino. So kung magmagna ka, lumalakad ka, kabundukan. Masabak puti, balasan ni Jai. Siyempre magna ka, lalakad ka, katulad ng Alino rin, kasi mali ang daan. Madamong panahon doon, pag mansabo mo mong dalaga, nasaan mo punta? Doon sa mga ilang araw ka, isang araw ka
ilalim din. Pero ngayon, may ilaw lahat, may gwardiya pa, may pulis, may tricycle, may simento na. Eh, meron ka rin na. Sige na. Kung may edukasyon ng basyan. Sige. Nurse, nag-aaral ng nursing. May makita ko natapon na bata doon sa basurahan. Yung ba, pinagmamalaking ng bataan ngayon, na sinabi mataas ang pinag-aaralan. Kung pera noon, wala akong matatagpuan na rin noon, ay ngayon marami rin. Dahil po yung ganyan. Ano yung ganyan? Doon mo makikita kasi yung ano. Ano makikita doon, Vincent? Yung ganyan. May Korean film ata. Mayroon pa yung mga, ewan ko, ano yung mayroon doon. Alam ko, may ano yan eh. May mga bagay na hindi dapat malaman ng mga bata. Ito marunong ng sapan. Baka mamaya, nag-isa akong dalaga, gagawin ka. Isa akong isa. Patagpa mo si Poging Kiguloy. Ang handa. Kawawa mga batis talaga. Itong mga palataya. Ha? Kaya, entertainment. Yung entertainment. People are spending million. Busy with happiness. Na ang solusyon ng mga problema ay magpakasaya ka. Mapunta ka sa Italy, sa Roma, doon sa Germany, pumunta ka sa Russia, lahat na bansa. Eh, marami silang pera. Gusto nilang magpakasaya sa buhay na mayroon sila. Yung bang paraan? Magkaroon ng 5 asawa, bukod sa isa. Yun ang paraan ba? Magkaroon ng maraming nukle. Yun bang paraan? Kasama ka sa show-show. Yun bang paraan? The Bible says, the answer of all our problems is the Bible. Na hindi naman interesado ng mga tao, basahin ang banal na kasulatan. Bakit ano bang problema sa mga tao? Dahil ang tao, mas mahal sa kanila yung magkaroon ng kasalanan sa puso na itatago nila habang panahon. Yung gusto ng tao ngayon. Pag nahuli, humingi ng tawad. Pag hindi nahuli, libre. Ay, hindi ka no. Amen, bago po yan? Amen. Bago tayo. Ewan mo lang. Malipay yung saan ka pa yun. Lahat po na itinalim. Aanihin. Hindi pwedeng magtalim ka ng mangga. Aani ka ng mantanas. Kung mangga rin. Alam ka magtalim ka ng mangga. Kamukha ni Juan. Ay, mali delikado. Di ba, Brother Bob? Aquino, kasi wala sa basket sila Yan ang mahirap sa mga basket Okay, dito tayo sa alcohol and drugs. Sa Ecclesiastes 2:3. It is a pleasure for a season. Lahat na alcohol, drugs, entertainment, lahat mayroon sa lupa. Just in a season, temporary lamang yan. Kung mangarap ka rin mag-resolve ng problema, bakit hindi mo hanapin ang salita ng Diyos? Kasi ang Diyos, kaya niya pong tibagin lahat ng problema ng tao. Kung lamang mayroon tayo, tiwala sa Diyos na buhay. Ano ba ang hinahanap po? Sige nga, sumagot ka. Kung hanap mo naman ay pera. Kailangan natin ng pera. Ang sabi ng Bible, hindi masama mangarap ng magkaroon ng pera. Pero sa pamaraan ng Diyos, na magkaroon ng pera. Una, maging masipag ka. Hindi pwedeng magkaroon ka ng pera, tamad ka naman. Malakas ang kanyang katawan. Hindi naman magtrabaho sa bintya ng pera, hindi pwede yun. Di ba gano'n? Ayun, Brother Alex? Gano'n yung si Brother Alex si Brother Alex, tapos ng CUI. Seaman. CUI naman sinasabi. Seaman, tinapos yan. Kaya under prayer si Brother Alex na magkaroon ng trabaho. Kasi ang kanyang pinasok ay hindi kagad na nakatagpo ng trabaho. Kasi ang trabaho naman niya ay malaki lang ang sweldo yan. Pag oras nakapasok ka dyan. Sana hindi mag-isimuman na. Pag nag-isimuman ka. Hindi ka lang nagpakita rito. Ito, si Brother lalagarin ng limo kapatid. Sino mabait ako si Brother mabait si Brother Alex. Kaya itong mga young people magsip-isip may maayos.
Kung lumakad kayo, sa Diyos na tayo lumakad. Mas alam niya ang ating pangalaman. Sino ba ating hinanap na mayroong garantor na mas higit pa sa Diyos? Meron ba? Yeah. Panghuli, Ecclesiastes 2:9. The might of greatness. Psalm 49 verse 12. Nevertheless, man being in honor abideth not the might of greatness. Kilala niyo si Alexander the Great. Is there any nation to be conquered? Pagaling ka Alexander the Great. Alexander the Great, kapanahonan po ng silent years during the Bible times. Yung 400 years mula sa Malakias, huling Bible ng Old Testament, at saka sa New Testament, the Book of Christ. Ang pagitan doon ay 400 years. Dito ngayon ang kapanahunan ni Alexander the Great. Ay, si Alexander the Great, kinungkir na lahat ng bansa. Naghahanap pa ang dapat ng ipungkir na bansa. Ay wala na matagpuan eh. Lahat ng digmaan na pinasok ni Alexander the Great, puro pagwawagi dahil matalino siya. Hindi niya kailangan doon. Dahil sa scientific method, how to defeat the enemy. Nag-aaral si Alexander the Great yan. Nag-aaral. Pero, hindi pa rin masaya. Hindi masaya. Lahat na karamihan na conquerors, lahat po na magigiting ng king dito sa lupa, pagbasahin mo sa Old Testament, ay hindi masaya sa buhay nila. Meron pa rin hinahanap. Maraming kulang sa kanila. Ano ba kaya? Bakit hindi ako masaya? Meron na sa akin ng lahat. Pero meron. Karangalan meron. Kilitang-kilit ng mga tao, pinapalakpakan ng tao, nasa akin na. Ano ba ang problema? Hindi masaya, mami. Life without God is bad. Walang kabuluhan. Ang pangalawang buhay, maganda ka hari. Dahil masusunod ka sa apoy ng biyerno. Ang mas higit mong pinangarap ay pansamantala lamang ang kaligayahan o kasayahan sa lupa. Lahat dito sa lupa, mawawala sa uli. Maganda sana kung maabot ng 300 na edad upang sa mag-enjoy ka sa lupa. Hindi. Maganda sana kung ang buhay natin nasa kontrata. Okay, Brother Vasquez. Hanggang tawid ka lang, iti 30. Ano pala? Oh. Maganda kung parang kontrata. Hindi. Ang kamatayan, hindi nagpapaalam. Ang kamatayan, hindi natin alam kung kailan dumating. Ang kamatayan, walang respeto. Bata, matanda, may asawa o wala. Titipukin niya. Mayaman ka mo kahit sino ka sa lupa. Darating ang kamatayan. Kaya sabi ng Bible sa Genesis, from the dust thou art, and unto dust thou art taken, and unto dust thou shalt thou return. Sa takot ka nagapok, takot ka aramin. Agsibli ka tulad lang, itakot man. Sigurado yan. Kaya wala rin kabuluhan ang the might of greatness. Naayon po pangalawang punto sa Ecclesiastes chapter 2, verse 9. Psalm 49 verse 1. Nevertheless, man being in honor abideth not. King and heroes, they are good in the sight of men. They are remembered for temporal remembering them. Si Dr. Jose Rizal ay national hero natin. Andres Bonifacio, national hero natin. Ang mga magigitin naman din for democracy ay temporary lamang yun. Ang pangarap nila. Pero nagkaroon ng kalayaan. Wala pong kalayaan kung hindi sa magitan ng biyaya ng Diyos. Kung hindi nag-intervene ng Diyos ang problema ng bayan, hindi kailangan makamta ng demokrasya. Bakit? Ang Diyos ang may akdang tao. Ang Diyos ang meron ng buhay. Ang Diyos ang may alaga sa mga lahat meron sa lupa. He is the Creator. Kaya life without God is not. But forget their souls in death. Nakalimutan naman nila ang kanilang kaluluwa. Mayroon pang buhay ng pangalawa. Ibinuos mo lahat ang buhay sa lupa nung magiging maganda, magiging kakilala sa lupa. Pero ang pangalawang buhay, impyerno ka pupunta. Ano ang kalahalaman yung mayroon ka sa lupa? Anong makamta mo kahit nasa iyo ang buong mundo kung mawala sa iyo ang kaluluwa mo sa langit? Walang kaluluwa. Greatness is not enough. Soul is waiting eternal damnation, eternal tormented day and night and hell. Sayang ang kaluluwa mo, kaibigan.
Kung hindi mo bibigyan ng pansin, halaga na mamuhay sa lupa, napahalagaan mo naman yung nagpairam ng buhay sa'yo. Sino nagpairam sa'yo? The Creator. Sino yung Creator? Yun ang nagsugo sa ganda sa mamatay sa krus para bayaran ang ating nagawang kasalanan. Mahirap bang intindihan? Nasa balon na salita niya. Ha? To remember, anong maalala sa'yo? Bilang masinggiro, anong maalala sa'yo? Ikaw nagtapos ng 4 years. Anong maalala sa'yo? Na ikaw ay mabait? Anong maalala sa'yo? Nagtapos ka naman na cum laude. Magandang alaala ang mga yan. Pero, mas higit na ipaalaala natin yung nag-aalala yung mga bagay na yan. Nasa magitan ni Kristo, nakamtang ko lahat. Ano yung mayroon sa akin? At higit sa lahat sa'yo naman, yung kaluluwa mo ay dapat paghanda mo, ako'y nimpiyero ang puntahan mo kung wala ng Kristo. Amen. Amen? Amen. Sayang ang buhay mo, yung people. Biyayang people ka. Bata ang edad. Saan mo ginamit ang buhay mo? Sisigilin ng Diyos yan sa balang araw. Kasi mayroon tayo pong white throne judgment. Mayroon tayong judgment seat of Christ. Judgment seat of Christ, yung pagbalik ni Kristo dito sa atin, yun ang hinihintay natin. Yun ang judgment seat of Christ, the marriage of the Lamb. Nasa langit, nasa Revelation po yan. Mayroong kasalan sa langit. Ang ikakasal ay mga saved. Amen. Ang lalaking, the group, si Kristo. Sino ang ikakasal? Mga anak ng Diyos. Magkaroon ng pagbitaw ng rewards. Paano naman yung white throne judgment? Yung white throne judgment naman, yung nasa impyerno na kaluluwa, at ang katawan nila mayroon sa lupa, bubuhayin na yung katawan sa lupa, pagsamahin yung soul, tapay itapin din sa lake of fire. Para maramaran dati imas pa nagserve. Itiday pinadaga, nga nakalimutan nila, yung Creator na nakarswa nila. May ito man namatay ni Karawa, may ito namatay, tormented day and night mo. Iyon ang dapat natin iyakan bilang mananampalataya. Nakawawa naman yung kapatid ko, kawawa naman yung nanay ko, kawawa naman si Lulang sa kasilulang. Hindi nila alam mo, parang nakaligtasan din silbi. Ang banal na kasulatan, ang ating basihan, hindi po yung tradisyon mo naman. Ang liwaliwanag ng Bible eh. He who had the Son, had life. Ang sinuman, mayroong ka sa anak, mayroong kang buhay. Dahil si Kristo, nasa kanya ang buhay. O, di ba maliwanag yun? Kaya I challenge you, Christian. Move. Let's move na. Spiritual moving. Nagtapos itong dalawang soul winner. Sa mga young people, wala pa tapos. Anong tinapos? Kaya, may tatlong girlfriend. Kailangan nyo. Diba? May dalawang boyfriend. Diba? Diba nyo lima? Diba? May mga young people di mo pakita eh. Nahanap ko sila. Kasama ng ano? Pastor Met. O, bakit ka dyan? Ha? Si Apo man dyan, 90, ang tawin na nila Apo ngayon? 91. Oh. Kahit na kayo, agsimpi niya Apo nga tawin. Amen. Kasi ka ngayon magtawin mo, 16 years old, 17 years old. Urahin mo tawin na mas hindi Apo. Ang 90 years old na, saka maging people. Ha? Dating katuloy ko yan. Kaya, members, dapat tayo mga sundalo na kayo. Soldiers of Christ. Ang sundalo ng Diyos, hindi tayo lumalaban sa baril, hindi tayo lumalaban sa kahit anong mga material. Lumalaban po tayo na manindigan sa pananampalataya na itinanim po ang mga apostles. Na it is only by grace we are saved through faith. Masabay pa niya. Sa biyaya, ikaw ay naligtas sa magitan ng pananampalataya. Hindi sa iyong mga gawa na pwede mong pagmalaki. Kaya, huwag kayo po na madismaya kayo po mga bisitas po namin. Mahal kayo namin sa Panginoon. Panalangin namin kayo na hindi sana ito ang huling pagpunta nyo. Hindi ito ang unang step na pagpunta.
katapusan. Marami kayong matutunan sa banal na kasulatan. Kayo naman ang member ng natin, dalhin nyo si boyfriend nyo, girlfriend nyo. At saka itong mga lolo at lola. Kaya, dapat magkanya-kanya tayo dalhin. Hapit tayo, dalhin natin sila. Kahit minsan kayo atin sa first namin. Kung katuliko ka, di katuliko ka, kaya ba yan? Para dumating dito, isulbin ang kanilang soul kasi mahalaga ang kayo ng kanila. Amen? 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 May nag-usap pa sa'yo, dinariga na. So, salamat po yung people sa mga biskitas, I challenge you na nawa ay magpatuloy kayo. Kung mga kapatiran na faithful kami, stay in the Lord. Yeah? Sa aming mga na-late, mahalaga ang Sunday School. Kapag-aralan namin kung ano yung Bible. Pangalawa, walang kabuluhan pala na mayroon sa lupa kung wala ng Panginoon. Depende kung anong Panginoon. Panginoon ng Bible. Hindi Panginoon nasa labas. Walang kabuluhan ng lahat. Kung hindi natin isangguni sa Diyos ang ating paglakad sa pagbibigan. O God, Almighty, salamat Panginoon sa iyong mga salita. Salamat o Diyos sa paalaala mo sa amin na kami po'y lumakad na ayon sa iyong biyaya. Agyaman kami, Apo, iti agdangan, amos mo mada kami. Nakang kanayo na pagpalagipan mo kami, kadagiti sasaw, nasapay ko Apo, duwakil kami, iti pambati babaeng, kadagiti kaasim kin parago. Na kami po'y lumaki sa iyong pong biyaya, Panginoon, na tumatag kami sa pananampalataya po dito thy grace. Dalayan po ang mga bisitas po namin, na sila po ay magpakatatag sa pananampalataya. Naawa o Diyos, kausapin mo sila ang kahalagaan ng makinig sa iyong mga salita sa magitan ng mga minsan. Ganon din po o Diyos, ang kailang buhay ay mahalaga sa iyong banal na harapan. Dahil tinubos po ang mga anak mo, dahil mayroon kang plano sa kanilang buhay sa bawat isa sa na ipalagaran ang minsay pagsisisi sa mga tao hindi paligtas o wala sa luwan. Dalayan ko, hamunin mo ang mananampalataya kung kampo di altar. At ang mga mananampalataya na kababayan sa baba at tumayon sa upstep. Tayo po'y mag-buklod sa panalangin na humingi ng tawad sa Diyos sa maraming kakulangan sa larangang paglito. Halik po kayo mga kapatid. Pastor, sabi ko, nag-ito may altar at na kanya-kanya kang karangan na. So, ano siya ipag-karangan na. Ito, spirit. May daton, pagdating kayo karangan. Ako na nag-ito na. Kasi dyan. So, mga kayo po, hinayin na kayo karangan. At tayo po karangan. Video. Nakilang Diyos na maunawain na Diyos sa lahat ng panahon. Salamat po, Diyos, sa iyong masaya. May mga kapatiran o Diyos na pumunta sa atin. Ay kumita ang tudayahan, Father. Ano po ang kanilang pinapanalangin? Ay nangakit pa, Panginoon, na yung kung sasagutin na ang panalangin na kung tikudaya po, hindi ka answer the prayer sa holy prayers. Oh God Almighty, I pray, Father, kausapin mo sila. Ang aming kasalanan, aming nagawa, patawarin mo sila, patawarin mo kami. Bigyan mo ang bawat isang pagkakataon ng Diyos na magiging matatag sa pananampalataya.
na ibahagi din sa mga wala sa liwan, na dalhin upang sa Panginoon, makinig sila sa iyong mga salita. Ang mga bisitas po namin nandito sila. Salamat po sa nag-invite sa kanila. I-bless mo ang lahat ng nag-invite. Ganoon din po kung bakit nandito po sila. Gusto nilang makarinig po ng simple way of salvation. The assurance of salvation. At ang pakikinig po sa iyong mga salita, gusto silang matuto. Oh God Almighty, I pray to give them wisdom to understand it. Dumaktudak mahap, tibaka. Nagadot isulisog ti daga. Dawa ko nila rin nga. Ingatan mo yung mga ingatan mo bawat isa. O God, dagdagan mo pa nga yung buhay kalusugan upang madala pa namin ang iyong salita sa mga wala salita. Mga mahal namin sa buhay, hindi pa nakakilala mo. Gamitin mong bawat sa upang kami ko magbungay sa Espiritu. Salamat o Diyos. Salamat. And please Christ. Amen. Lahat magbalik sa mga upuan. Awitin natin yan. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for giving me hope. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Isa pa, go! Thank you, Lord.